Pag tayo ay dumadaan sa napakabigat, napakahirap na problema, nabubulag tayo. Isipin niyo po yun. Pag napakarami mong problema, napakahirap ng iyong problema, bulag ka, wala kang makita. At minsan pag bulag ka, humihingi ka ng tulong, yung mga taong nakapalibot sa'yo, na ine-expect mong tulungan ka, ayaw kang tulungan, nagbubulag-bulagan sila sa'yo. Hindi ka nila makita. Halimbawa na lang, pag wala kang pera, pag marami kang utang, di po ba nakakabulag? Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera, pambayad ng utang. Nag-iisip ka na nag-iisip, nagdadasal ka na nagdadasal. Hindi mo alam, hindi mo nakikita yung maliwanag at maganda at masayang kinabukasan. Pag wala kang pera, pag marami kang utang, parang napakadilim ng buhay mo. Amen? At nung may pera ka, kaibigan mo lahat ng mga tao, kilala ka nila. Pero pag wala ka ng pera, hihingi ka ng tulong sa kanila, hindi ka man papansinin, iiwasan ka pa. Nagbubulag-bulagan sa iyong pangangailangan. Pag meron kang sakit, pag nanghihina ka, parang nabubulag ka rin. Kahit na nagdadasal ka na nagdadasal, parang walang nangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. You're trying to find a solution. You're trying to find a cure, but you're not cured. Bulag, madilim ang iyong buhay. At pag may sakit ka, binabaliwala ka ng mga tao. Buti pa nung malakas ka, nakakapagtrabaho ka, marami kang kaibigan. Pag may sakit ka, lalong-lalo na pag may COVID ka, pinandidirian ka pa. Nagbubulag-bulagan sa iyong sitwasyon. Pag meron kang problema sa iyong asawa, pag nalulung na sa online sabong, pag nalulung na sa bisyo, pag nahuli mong nagbabae, humingi ng tawad, hindi pa rin nagbago, 3 beses na nahuli mo, wala pa rin, depressed ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo para magbago yung asawa mo, para maging tahimik, masaya ang pamilya nyo. Bulag ka. Ang nakakalungkot pa po dito, alam na ng mga kaibigan mo, alam na ng mga kaibigan niya, meron siyang kasalanan, meron siyang pagkukulang sa pamilya. Wala pa sila sinasabi. Hindi man nila mapagsabihan itong asawa mong kaibigan nila. Alam na nila na nababaon na siya sa utang, kasama nilang nagsasabong, walang imik. Alam na nilang meron siyang kabit, walang nagsasalita, hindi pinagsasabihan, hindi tinutuwid yung kanyang ginagawa. Hindi po ba pagbubulag-bulagan din yun? Yun yung masakit. May problema na kami, wala pang tumutulong, walang pumapansin, tahimik lang. Masakit, mahirap, yung bulag, yung wala kang magawa sa buhay. Pero mas masakit, yung mga nakapalibot sa'yo na nakakakita, nagbubulag-bulagan, hindi ka pa nila tulungan. Anong magagawa natin para makakita muli? Anong magagawa natin para mabuhay tayong masaya at payapa na makakakita ng liwanag, pag-asa sa ating buhay? Simple lang po, magpatulong tayo sa Diyos. Tanong ko po ito, paano po bumibili ng soft drinks ang bulag? Kung gusto ng soft drinks ang bulag, ano pong gagawin niya? Ha? Siyempre po, sasabihin niya, pabili po ng soft drinks. Bulag po siya. Hindi po siya pipi. Natatawa po ako sa mga tao pag tinatanong ko sila. Ang dami nilang ginagawa. Kok, 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 kok. Sabi po nila, no? Shh! Bulag po, hindi po pipi. At anong ibig sabihin ng bulag? Hindi lang siya makakita, pero nakakapagsalita siya. Ang bulag sa Ebanghelyo, nakakapagsalita. Kaya nga sumigaw siya. At anong sigaw niya? Anong hiling niya? Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Napakaganda din na sabihin natin yon sa ating panalangin. Bago tayo humiling, isigaw natin sa ating mga damdamin, sa ating puso sa Diyos, Lord,
have mercy on me. Maawa po kayo sa akin. Pagkatapos nun, tinanong siya ni Jesus, ano ba ang gusto mo? Jesus did not presume the desire of the person, but He still asked, what do you want? Ang problema ng napakaraming sa atin, pag nagdarasal, napaka-general. Pag nagdadasal kayo, paano kayo nagdadasal? Anong hinihingi nyo? Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo kami. Lord, tulungan mo yung pamilya ko. Lord, tulungan niyo yung asawa ko. But the question is, ang tanong, anong klaseng tulong? Tatanungin din tayo ng Diyos, paano kita tutulungan? Kasi baka pag binigyan ka niya ng sagot sa iyong panalangin na hindi mo naman talaga hiningi, baka magalit ka pa sa Kanya. Ask for God's mercy, but be specific with your prayer. Ano ba talagang gusto mo? At wala namang pong masama kung tayo ay hihiling sa Diyos. Ano man yan. Kung gusto mong mabayaran ng iyong utang, sabihin mo. Kung gusto mong may sobra pa, magkaling sobra, sabihin mo. Kung gusto mong gumaling ka sa sakit mo, sabihin mo. Sabihin mo kung kailan. Sige, wag kang magsawa. Lord, baguhin niyo naman po ang ugali ng asawa ko. Tumino naman ang isip niya. Be specific with your prayer. At magtiwala ka na ipagkakaloob ng Diyos ang panalangin mo. Nakikita din tayo ng Diyos. Pero paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka humihiling, kung hindi ka nagdarasal? Bulag ka man sa iyong problema, tandaan mo ito, hindi ka pipi. Makakapagsalita ka, makakapagdasal ka. Ang isa na lang na pwede mong lapitan ay ang Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos at wala tayong hinihiling na hindi ipagkakaloob ng Diyos.